Kailan lang, naiuwi na ang fugitive na si Alice Go, na tila isang celebrity nung dumating sa Pilipinas, simula pa sa Indonesia hanggang pagdating dito. Ngunit napansin ko nung siya ay ginawan ng mugshot, nakita ko nakapaskil sa harap ng kanyang dibdib ang pangalang Alice Go alias Go Guaping. Hindi po Guaping, kundi siguro ang tanong ko, paano nila nalaman, o tanong natin, paano nila nalalaman, yun din ang kanyang pangalan. Sinasabi na siya ay isang Pilipino, ngunit ayon sa mga otoridad natin, siya ay tunay na in-check. Kaya nga, ang pangalan niya ay Go Guaping. Nalaman nila ito nung paghambingin nila ang kanyang mga fingerprints. Eksakto ang fingerprint na si Alice Go at si Go Guaping. At marahil magtatanong tayo kung sa paraan na yon, magkakaroon ka ng paraan ng pagkakakilanlan ng isang tao, ngunit ang tanong, paano mo matitiyak sa pagsusuri sa ibang mga aspeto ng buhay ng tao? Halimbawa na lamang sa aspeto ng pagsamba. Kung ito ay totoo, o paano mo malalaman kung ang iyong pagsamba o ang aking pagsamba ay isang totoo at tunay na pagsamba? Muli, sa ating patuloy na pagtingin sa aklat ni Malakias, titingnan natin ang pagsamba ng bayan ng Israel sa panahon na yon, kung saan hahalaw tayo ng mga katuruan upang muli nating tingnan at suriin maging ang ating pagsamba sa ating mga sariling, sa ating kasalukuyang sitwasyon bilang mga alagad ng Diyos at bilang isang iglesia. Ang Diyos ay nagpapakita ng matinding pag-aalala kung paano siya nilalapitan ng kanyang bayan sa pagsamba. Ang tanong, tama na ba na taos-puso o sincero ka sa iyong pagsamba sa Diyos? Tila hindi sapat dahil marami ang taos-pusong sumasamba, ngunit sa kamalian sila sumasamba sa Diyos. Yan ang pagsita at pagtutuwid ng Diyos sa pamamagitan ng propetang Malakias sa Israel sa uri ng pagsamba nito sa panahon na yon na sila'y umuwi o bumalik sa lupang pangako ayon sa utos ni Cyrus, at muli silang makakasamba sa kanilang Diyos dahil sa panahon ni Malakias ay naitayo na ang templo. Kumbaga, bumalik na, naitayo na ang templo, pati yung bakod, the walls of Jerusalem ay nagawa na rin sa panahon ni Ezra at Nehemiah, at ngayon sila ay sumasamba. Ngunit ang tanong o ang pangyayari sa panahon na ito ay sumasamba sila na walang kasiglahan. Marami silang kaalaman, sila ay marahil natuto na rin sa panahon na kanilang ginugol, ngunit sa kalaunan ay tila kinalimutan nila ang mga utos at pamantayan ng Diyos sa pagsamba. Kaya sa puntong ito, sa panahon ni Malakias, sa kanyang propesiya, ilalahad niya ang pagsita ng Diyos sa kanyang bayan dahil ito ay hindi sumunod sa itinakda ng Diyos sa tamang panambahan. Kaya kailangan silang sawayin dahil ito ang layunin ng Diyos, hindi lamang sa pagtutuwid ng bayan, kundi upang ibalik sila sa tamang diwa ng kanilang tipanan mula ang Israel ayon sa tipanan nila sa kanilang Diyos na buhay. Tinitingnan natin ang aklat ni Malakias. Sinabi ko roon o sa nakarang linggo na ito'y isang ikaibang uri ng pagsusulat ng propesiya. Ang tawag nito ay may mga pagsusulat ng mga disputations, kung saan magtatanong ang Diyos at may sagot ang Israel. Ngunit sususukan ito ng Diyos upang sitahin sila o ipaliwanag
Bakit gayon ang sinasabi ng Diyos sa pagsita at pagsuway sa Israel? Kaya't merong tanong, sagot at pagtatalo upang sawayin ang Israel dahil sa kanilang patay na paniniwala, bagamat may katuruan, ngunit walang sigasig o sigla na nagresulta sa mga etikal na pagkompromiso at walang tapat at tunay na pagsamba. Kaya't isang pagsasaayos, ang pagsasaayos ng propesiyang ito, ang 4 na chapters ng aklat na ito, may kapansin-pansin dahil 6 na disputations, merong pagkakahawig ang dalawang mga disputation. Tiningnan natin sa nakaraang linggo, ang una at ika-6 sa ating mensahe. Ngayon, titingnan natin at ikalawa at ika-5 disputations na pag-aaralan natin. At sa panghuli, sa kalooban ng Diyos, sa susunod na linggo, titingnan natin ang ikatlo at ika-4. At dahil magkakatulad sila ng tema, kabilang sa tunay at tapat na pagsamba ng Diyos, sinabi natin ay ang pagtrato sa Diyos. Pangalawa, ngayon, ang pagtrato sa sarili at sa panghuli, ang pagtrato sa iba. Ngunit paano ba ang iyong pagturing sa iyong reliyon? Ang kaunawaan mo ba sa iyong reliyon ay nasasalamin sa iyong pagsamba? Nawa, dito natin makikita, malalaman, ang pagsamba ay hindi lamang isang uri ng panlabas na aksyon, ngunit isang disposisyon sa kaloob-looban sa puso't isipan ng bawat mananamba ng Diyos. Kaya muli, tingnan natin ang aklat ni Malakyas. Tutunghayan po natin ang chapter 1, verses 6 to 8. At yan ang ating babasahin. Bagamat ang ikalawang disputation ay hanggang chapter 2 and verse 9. Ngunit lulundag tayo sa ikatlong kabanata, talatang 6 hanggang 12. Chapter 1, verses 6 to 8. And chapters 3, 6 to 12. Ganito po ang sinasabi. Iginagalang ng anak ng kanyang ama at ng mga utusan ang kanyang amo. Kung ako nga'y isang ama, nasaan ang karangalang nararapat sa akin? At kung ako'y amo, nasaan ang paggalang na para sa akin? Sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga pare na humahamak sa aking pangalan, inyong sinasabi, paano namin hinahamak ang iyong pangalan? Kayo'y naghahandog ng maruruming pagkain sa aking dambana at inyong sinasabi, paano ka namin nilapastangan? Sa inyong sinasabing ang hapag ng Panginoon ay hamak. Kapag kayo'y naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, di ba masama yon? At kapag kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama yon? Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador. Masisihan kaya siya sa iyo o papakitaan kakayan niya ng kabutihan? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Lundag po tayo sa Kabanata 3, talata 6 hanggang 12. Ganito po ang sinasabi, sapagat akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo o mga anak ni Jacob ay hindi napapahamak. Mula sa mga araw ng inyong mga ninuno, kayo'y lumihis sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ngunit inyong sinasabi, paano kami manunumbalik? Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ko naman ninanakawan? O paano ka naman ninanakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog? Kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ang aking bahay at gayo'y subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit
At ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo, kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Talatang 12, tatawagin kayong mapapalad ng lahat ng mga bansa sapagkat kayo magiging lupain ng katuwaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung tutuusin, ang issue ay hindi kung mahal ng Diyos ang Israel, na napatunayan sa pamamagitan ng pagpili. Yan ang tinignan natin sa nakarang mensahe natin. Pagpili niya kay Jacob laban kay Iso, at sa kanilang kasalukuyang sitwasyon na ibinalik sila sa lupang pangako bilang katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Kaya't hinihingi ng Diyos ang katapatan nito sa tipan bilang tugon para sa bayan ng Israel. Ngunit, sa halip na tapat na pagsamba, paghamak at pagsuway sa kanyang utos. Yan ang ating nabasa sa mga talata. Kaya't sa ikalawa at ikalimang disputation, o ito yung pagsita o pagharap, ang pagkompromiso pagkompromiso sa Diyos ng mga pari at bayan ng Israel ang nagpahamak sa kanila sa paglapit sa Kanya sa panambahan. Hangad ng Diyos ay hindi lamang kung ano ang ginagawa natin, kundi kung paano natin ito ginagawa sa ating pagsamba. Ganito ang mensahe na gusto kong dalhin natin, tingnan natin sa hapong ito. Ang inyong pag-ibig sa Diyos ay napapatunayan kung paano ka lumapit sa Diyos sa tunay na pagsamba na idinidikta ng Kanyang salita. Your love for God is evidenced by how you approach God in true worship as dictated by His Word. Ang iyong pag-ibig sa Diyos ay napapatunayan kung paano ka lumapit sa Diyos sa tunay na pagsamba na idinidikta ng Kanyang salita. Ang tanong ay, mahal mo ba talaga ang Diyos higit sa lahat? Makikita ba ito sa kalidad ng iyong pagsamba at paglilingkod sa Kanya? Ibinalik ni Malakias sa Israel ang reklamong una nilang pinukol sa Diyos sa naunang pag-aaral natin, at ngayon, binibigyang diin ni Malakias kung ano ang hinihingi ng Diyos mula sa Kanyang bayan bilang katanggap-tanggap at tapat na pagsamba. Dalawang bagay ang titingnan natin na hinihingi ng Diyos sa atin. Una, kasama sa pagsamba ang pagbibigay ng pinakamahusay. Worship involves giving one's best. Pangalawa, kasama sa pagsamba ang pagbibigay ng lahat. Worship involves giving your all. Dalawang bagay ang titingnan natin upang magkaroon tayo ng pagsusuri, upang kilalanin natin, alamin natin kung naaayon ba ang ating pagsamba tulad ng pagsita ng Diyos at pagpuna ng Diyos sa panahon ng mga Israelita. Tingnan natin ang una. Kasama sa pagsamba ang pagbibigay ng pinakamahusay. Worship involves giving one's best. Ang tutok ng pag-atake ng Diyos ay sa mga pari. Ngunit sa kahulihan, sinama niya ang buong bayan sa kanyang pagsita nito. Ang tungkulin ng mga pari ay turuan ang mga tao ng tamang pagsamba. Binukod sila ng Diyos. Halip na ang mga unang lalaki, kumuha siya ng isang lipi, ayon kay Levi, upang sila ay tinawag niya na maging pari upang maglingkod sa kanya sa templo o sa panambahan ng kanyang iglesia. Tinuruan sila upang sila rin ay manguna sa bayan kung paano nga sila sasamba sa Diyos. Ang tungkulin nila ay hindi lang magturo, kundi bantayan ang sanktuaryo o templo at suriin ang lahat ng mga alay ng tao. Ang sabi riyan, dapat walang bulag, pilay,
at may sakit. Ito ang utos o ang pamantayan ng Diyos sa Levitico 22. Nandun nakasaad kung ano yung mga hinihingi ng Diyos. Ngayon, bakit? Dahil may tiyak na batas at tagubilin ang Diyos sa Israel, ang sa tamang pag-aalay, maling uri at paraan ng pag-alay upang makalapit sa Diyos sa pagsamba ay kasuklam-suklam sa Diyos. Dahil hinahamak nito at sinisiraan ang Diyos. Kaya kailangan nilang bantayan. Dahil ang maling pag-alay ay kasuklam-suklam sa Diyos. Ito ay paghahamak sa Kanya, kasiraan sa Kanyang pangalan, paglabag sa Kanyang utos. Ang katapatan ng kanilang pagsamba ay makikita sa kanilang saloobin sa pagbibigay ng nararapat sa Diyos. Ito ay nagpapahiwatig sa atin na ang taos-puso at katagap-tanggap na pagsamba ay nagsasangkot ng pagbibigay ng pinakamahusay na nararapat sa Diyos. Sincere and acceptable worship involves the giving of one's best to God as He rightly deserves. Ganun lang ang ninanais. Payak, simple ang hinihingi ng Diyos. Matalinong binibigyang diin ng propeta ang saloobin ng pari at ng mga tao sa pamamagitan ng paghahambing nito sa kanilang saloobin sa mga otoridad at maging sa namumuno. Tama lang na bigyan nila ng paggalang ang kanilang mga pinuno. Tama lang na ibigay nila ang nararapat para sa kanilang mga gobernador, sa kanilang mga sa tagapamuno, sa kanilang kapanahunan. Marahil ang naging kaisipan ng mga pare, mas mainam na meron tayong ibibigay na alay kahit papaano. Tama na yan. Pwede na yan sa Diyos. Kaya at marahil may mga ganitong kaisipan din tayo. Tama na sa akin na sumamba ako sa kalahating araw dahil ginampanan ko na aking tungkulin. O tama na pagdalo ko, bagamat minsan ay wala ako sa kondisyon, ay nandito naman ako sa bulwagan at marahil may makukuha akong aral para sa aking kaluluwa at marahil tama ka na. Kontento ko na sa ganun. Kaya't nais ng Diyos na mas mabuti pang itigil ang ganitong uri ng kanilang pagsamba at pag-aalay. Ayon sa talata 10, ang hipokrito at walang paggalang na pagsamba. Ito'y sumbat ng Diyos sa bayan. O kaninang umaga, tiningnan natin ang Isaiah 1, talata 12, at ito ay mismong sumbat ng Isaiah, ng Diyos sa panahon ni Isaiah sa bayan ng Israel sa uri ng kanilang pagsamba. Ang sabi riyon sa talata 12 at 13, nang kayo'y dumating upang tingnan ang aking mukha, sinong humiling nito mula sa inyong mga kamay na inyong yukuran ang aking mga bulwagan? Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Ang insenso ay karumal-dumal sa akin. Ganun ang sitwasyon sa panahon ni Isaiah sa panambahan ng Israel. Marahil mga formalities, marahil ginagawa na lang nila ito para lang matapos at maisagawa. At ito ay kasuklam-suklam sa Diyos, lalo na sa mga pari na binigyan ng tungkulin na ingatan at dalhin o akayin ang Israel sa tamang pagsamba. Kaya ayon kay Matthew Henry, walang mas lumalampastangan sa pangalan ng Diyos kaysa maling pag-uugali ng mga taong ang gawain ay ang paggalang dito. Kung ikaw ay meron tungkulin na bigang galang ang Diyos sa panambahan, wala nang masihigit pa na paglalapastangan. Kung hindi mo o kung ibaliwala mo ang mga nakatakdang utos o pamantayan ng Diyos sa tamang diwa ng pagsamba. At yan ang ating tininan kaninang umaga sa ating Sunday School. Kaya naangkop yung mensaheng ito maging sa ating pinag-aralan kaninang umaga.
Dahil sa kanilang paghamak na ugali, nilapastangan at hinamak ang Diyos, kaya binantaan sila ng diskwalipikasyon ng serbisyo. Ang sabi riyan, tulad ng mga laman ng mga hayop, kasama ang dumi rito o yung offals, na inilalabas mula sa sanktuaryo upang sunugin. At parehong nararapat ito para sa mga pari na hindi naglilingkod ng ayos. Naiisip mo ba ang uri ng iyong pagsamba sa iyong tunay na Diyos? Masasabi mo ba na ang iyong pagsamba ay naaayon sa pagbibigay ng pinakamainam o pinakamahusay na tanging nararapat sa Diyos na banal at soberano? Marahil, paulit-ulit ka nang dumadalo, naging regular na ang pagdalo mo. Ngunit, dahil routine at regular, hindi mo na naiisip ang iyong ginagawa. Hindi mo na binibigyan ng pansin ang kaseryosohan ng iyong pagsamba sa banal na Diyos. At nawa ito isipin natin at suriin natin. Nakaraang July 20, kung hindi ako nagkakamali, may isang larawan ng mga kawani ng JAL, Japan Airlines, na yumuko, humihingi ng dispensa dahil sa pagkaantala ng biyahe ng mga pasahero. At ito ay umani ng napakaraming shares, like, comments, libo-libo. Ngunit ayon sa isang nagsiyasat nito, ay ito daw ay hindi totoo. Hindi daw ito nangyari sa petsa na iyon. Ngunit hindi yun ang aking gustong bigyan ng pansin. Ganito ang kultura at kaugalian ng mga Hapon. Ganon kaseryoso sila sa kanilang paglilingkod at sa kanilang ninanais na hindi lang maging on time, angkop na serbisyo ang kanilang maibibigay. Nagpapakababa sila at humingi sila ng dispensa. Paano kaya ang Kristiyano nahaharap sa isang Diyos na banal? Mas lalo at higit na nararapat na ibigyan natin ng paggalang ang Diyos. Hindi siya isang customer o kliyente na marahil saan tayo kumikita at ikinabubuhay. Siya ang Diyos na bumubuhay sa atin, na karapat-dapat nating sambahin at ibigay na kaukulang paggalang. Kahit ang hamon sa atin, suriin ang iyong pagsamba kung naaayon sa pagbibigay ng pinakamahusay na siyang nararapat para sa banal na Diyos. Check your worship if it is consistent with giving the best that is due to the Holy God. Ganon ka simple ang hamon na ito. Dahil marahil sa kasimplihan, hindi na natin naiisip. Ang Diyos ay hindi kailanman nasisiyahan sa isang panlabas na formalidad ng reliyon. Ninanais niya ang iyong puso. Ang tapat at taimtim na pagsamba ay hinihingi ng Diyos sa kanyang bayan dahil ito'y kinahabagan niya. Ito ay kanyang pinili. Wala ka nang maiisipan na mas marahil malalim na dahilan upang sumamba sa Diyos. Ika'y pinili. Sa dami-dami ng karapat-dapat puksain, hatulan ng Diyos, ikaw ay pinili. Kung ikaw ay isang mananampalataya. Ngunit, ilang galaw ng pagsamba dito at doon, ngunit walang tunay na pananalig na parangalan ang Diyos ang nangyayari sa iilan. Ngunit paano ito nangyayari? Munting pananalangin dito at doon? Patikim-tikim sa pag-aaral ng salita? Na marahil nagiging malimit kung may kabigatan? Kung maayos ang pakiramdam? Para bang kung feel ko, sige, babasahin ko ang iyong salita. Pagbubulay-bulayan ko. O kung may natitirang oras sa mas may kabuluhang mga gawain sa araw-araw, magbibigay ako ng angkop na panahon
Pero sa kabila ng mga bagay na ito ay nagiging isang kapaguran, isang istorbo o isang matinding pasanin marahil ang pakiramdam ng iilan. Sana naman wag ganon. Wag ganon ang ating kaisipan at pakiramdam sa tuwing tayo lalapit sa Diyos sa pagsamba. Ang pagsamba ay ayon sa ipinahayag ng Diyos. Ngunit ang tanong marahil, bakit kailangan na walang dungis ang alay ng mga tao sa Diyos? Dapat, pwede namang hindi siguro perpekto o hindi naman konting pilay o konting sakit lang, pwede na siguro yon. Pero bakit diretsahang ang utos ng Diyos ay dapat ganito ang uri ng mga inaalay sa Kanya? Ito'y nagpapahiwatig. Ito'y patunay. Patunay at katibayan ito ng iyong prioridad sa buhay. Ang pagpapahayag na ang Diyos ay isang iyong pinakamamahal, kaya't ibinibigay mo ang pinakamahusay at pinakamainam sa Kanya. Kung tunay na mahal mo ang Diyos, ito dapat ang iyong saloobin. Ito ang iyong prioridad. Di ba binibigay natin? Binibigay natin ang ating buong puso sa paglilingkod ayon sa gusto ng ating puso. Ngunit, pangalawa, upang ituro sa mga tao na kinakailangang sakdal na alay lamang ang tatanggapin ng Diyos para sa kanilang kasalanan. Sumasagisag sa darating na sakripisyo na walang kapintasan na sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Ito ay tumuturo sa kanila na ang hinahanap ng Diyos ay isang dalisay, isang walang kapintasang haharap o isang sakripisyong walang kapintasan upang maging kahalili para sa isang makasalanan upang siya matanggap sa Diyos. At tumuturo ito sa Panginoong Hesus. Kaya nagiging malinaw sa kanila ang ninanais ng Diyos at ang paraan upang sila ay makalalapit sa Diyos sa pamamagitan ng isang walang bahid na kasalanan na tagapamagitan at naging alay para sa mga makasalanan. Ang pagsamba sa Diyos ay nagsasangkot ng pagkilala sa Kanya bilang iyong Hari, Panginoon at Ama. Ito'y pagbibigay sa Kanya ng pinakamahusay dahil hindi nararapat ang anumang bagay na kapos. Hindi maaring pwede na. Hindi maaring, sige na nga, ganun na lamang. Kaya nangangailangan ng angkop ng paghahanda. Kung tayo lalapit sa Diyos sa panambahan, isang angkop na paghahanda ang kailangan. Hindi sa kapahingahan ng diwa at kamalayan, natutulugan mo, ngunit isang gising na diwa at kamalayan dahil kailangan kumain ang iyong kaluluwa. Makikipaghalubilo ka at pakikisama ang pag-uukulan mo ng panahon sa pagpapatibay sa mga kapatiran sa iglesia. Ngunit ang sentro ng pagsamba ng iglesia ng Diyos ay ang pakikinig ng Kanyang salita. Diyan tayo nabubuhay, diyan tayo natuturuan, diyan tayo kumakain sa ating mga kaluluwa dahil merong salita ang Diyos sa ating pagdalo sa Kanyang panambahan. Si Michael Horton ay sumulat ng isang aklat, ang pamagat A Better Way, Rediscovering the Drama of God-Centered Worship. Tinitingnan niya na isang drama itong pangyayari ng pagsamba ng iglesia at pagkabuhay ng pagsamba nito. Ang sabi niya sa kanyang introduction, kung maunawaan ng mga tao kung sino ang Diyos, sino sila sa Kanyang presensya at kung ano ang mangyayari sa kanila sa Kanyang presensya, hindi lamang ang isip, kundi ang puso ay nagbabago.
Binabago ng Diyos ang isip at puso ng kanyang mga anak sa kanilang paglapit sa Diyos sa pakikinig ng kanyang salita. Ito ay huhubog sa iyo, hindi lamang sa uri ng pamumuhay na ninanais ng Diyos, kundi sa tamang pagtugon mo sa hangarin ng Diyos na sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. At nawa, ito ay patuloy na maging paalala at hamon sa atin. Pinakamahusay at pinakamainam ang ninanais ng Diyos sa ating paglapit sa Kanya sa pagsamba. Ngunit pangalawa, kasama sa pagsamba ang pagbibigay ng lahat. Worship involves giving your all. Sa ikalimang disputation sa Kabanata 3:6-12, ibinahagi ng Panginoon na siya ang Diyos na hindi nagbabago. May paghahambing ang ginawa ng propeta sa karakter ng Diyos at ng karakter ng Israel. Ang Panginoon ay maaasahan, hindi pa bago-bago, at iginagalang ang kanyang mga pangako. Yan ang kaugalian, yan ang karakter ng Diyos. Siya'y tapat. Ngunit ang Israel, tulad ng kanilang mga ninuno, Jacob ay cheater. Patuloy na nagkakasala, kaya't hinimok sila na magsisi. Ayon sa talatang 7, Kabanata 3, talatang 7, manumbalik kayo sa akin. Yan ay pahiwatig o pananalita na magsisi kayo. Ngunit sa halip na magsisi, nagmatigas ito, nangatwiran pa. Kaya't ang sala na ipinukol ng Diyos ay ang pagnakaw ng 10 bahagi ayon sa talatang 8. Ang bayan ay dapat magbigay sa Diyos sa pagtutustos ng gawain, kaya't inaasahan na magtiwala sa Kanya. Ang tinuturo nito sa atin ay ang pagsamba na hinihingi ng Diyos mula sa Kanyang bayan ay ang pagbibigay ng lahat ng kanilang sarili ng buong pagtitiwala. The worship that God demands from His people is the giving all of themselves in complete trust. Hinihikayat silang ipagkaloob nila ang buong sarili sa Diyos at magtiwala sa katapatan ng Diyos sa kanila. Sa pamamagitan ng kanilang mga alay at ikapo, ay natututo silang sumamba sa Diyos ng buong sarili. Hindi lamang sila umaawit ng mga awitin o mga salmo, hindi lamang sila nananalangin sa panambahan, tinuturuan silang ipagkaloob ang sarili sa pagsamba ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay hindi lamang pumupuna ng isang pangkalahatang kawalan ng pagkabukas palad ng kanyang bayan. Ang 10 bahagi ng mga ani ng agrikultura ng lupain, yan ang pangunahing pinagkakitaan ng Israel sa panahon na yon, ay nagsisilbing isang walang hanggang paalala na sila ay mga nangungupahan lamang. Sila ay tenants lamang sa lupain kung saan sila naroon. Na tinatamasa ang paggamit at mga benepisyo ng lupain ayon sa pagpapasya ng kanilang soberanong hari at manunubos, kung saan ang lahat ng ito ay sa pagmamay-ari ng Diyos. Wala silang pwedeng angkinin na sa kanila. Ipinamana ito ng Diyos sa kanila. Ipinagkatiwala ng Diyos upang pagyamanin, sumunod sa mga alituntunin, at sa kanilang pagsisikap at ayon sa pagpapala ng Diyos, sila ay tutustusan ng Diyos sa kanilang araw-araw na pangangailangan. At hindi lamang yun, meron silang mga pag-aalay. Ang kanilang mga alay na dahil sa kabutihan ng Diyos ay maialay nila sa Diyos. Maging ang mga inaalay nila ay ayon sa kabutihan ng Diyos, sa katapatan ng Diyos. Kaya't inihayag ng Panginoon, gayon paman, na ang mga likas na sakuna ay resulta at hindi ang dahilan ng pagsuway ng bayan. Marahil ang paliwanag nila, paano ako makakapag-alay? Ay, binagyo ako. Wala akong maibibigay, Panginoon.
Ngunit mali ang kanilang pagkaunawa ayon sa pagpapahayag ng Panginoon. Sa pagkait ng ikapo, ipinagkait ng Panginoon ang pagpapala ng tipan at ipinagkaloob ang sumpa. Kaya kayo binagyo ay dahil hindi kayo naging tapat sa Diyos. Hindi kabaliktaran. Kaya't ang hamon ng Panginoon, subukin siya. Pagsunod na maging maluwag, bagamat tila taliwas ito sa normal. Diba? Kung ikaw ay tinamaan na ng bagyo, iisipin mo, bakit ako magbibigay? Kulang na nga ito. Kinapos na nga, magbibigay pa ako. Ito'y pagsubok ng katapatan sa Diyos. Maging ang konti na meron ka, ay isang pagpapala mula sa Diyos, isang pagpapahiwatig ng kabutihan ng Diyos para sa kanyang mga alagad at anak. Ngunit mag-ingat tayo, huwag mahulog sa maling pagkaunawa sa mga pangako ng Diyos sa Israel. Ito ay ayon sa lumang tipan, ang pangako ng pagpapala sa pagsunod at sumpa sa pagsuway. Sa bagong tipan, hindi ipinangako ang material na kayamanan sa pagsunod o maging sa simpleng kasipagan. Hindi diretsahan o direkta pinangako ito. Kung ikay naging matapat, na pagpapalain ka. Kung ikay naging masipag, merong pagpapala. Hindi ganoon ang pangako ng bagong tipan. Kaya't marami ang nahuhulog sa tinatawag nating prosperity gospel. Dahil sa maling pagkaunawa sa mga talatang ito ng ating Panginoon. Ang pangako sa bagong tipan, ang kalubusan ng ating mga pangako ay nasa hinaharap pa lamang. Ngunit ngayon, tinuturuan tayo ng Diyos na maging kontento. Kasapatan. Kung ano ang pinagkaloob niya, maging mapagpasalamat tayo at maging matapat tayo kung ano ang pinagkakaloob ng Diyos sa kabila ng ating anuman ang pagpupunyaging ating ibinibigay. Marami ang sa investigasyon ngayon ng mga POGOs, nakikita natin ang talamak ng mga kalokohan nito. Ang mga panloloko, ang mga scams, bagamat karamihan nito ay mga inchik ang kanilang binibiktima o ibang mga lahi. Ngunit alam natin, maging sa ating bayan, maraming nabibiktima ng mga scams. Dahil tiwala sila sa matamis at maling mga pangako ng mga taong humihikayat sa kanila. Dahil naging marupok sa pagnanasa na yumaman, na makinabang, o may kasiyahan. Kaya't ito'y nahuhulog. Ganon ang kaisipan ng puso't isipan ng mga taong nahuhulog sa ganito. Ngunit, may mga Kristiyano ay duda sa Diyos. Sa halip na ibigay mo ang tiwala sa Diyos, nagdududa ka pa sa katapatan at katotohanan ng Diyos. Ayaw mo magtiwala sa Diyos na hindi lamang nagbigay sa iyo ng buhay, ng kaligtasan, ngunit sa araw-araw na pagtutustos. Kaya't ang hamon na gusto kong dalhin sa atin bilang isang tanong, anong bahagi ng buhay mo ang hindi mo naibigay ng buo sa Diyos ng buong pagtitiwala? What part of your life have you not given fully to God in full trust? Hindi dapat tayo pumili ng ilang bahagi ng ating buhay kung ano ang ibibigay natin sa Diyos bilang pagsamba. Pinapayagan lang natin na kontrolin o pamunuan ng Diyos ang ilang bahagi ng ating buhay. Sinasabi ng iba, Panginoon, hanggang dito lang. Ganitong mga aspeto lang sa buhay ko, kontrolin mo. Ngunit sa ibang bahagi, ako nang bahala. Ako nang mangunguna, ako nang masusunod. Subalit sa ibang bahagi ay nais nating tayo ang masunod at manguna nito. Ang Diyos ay hindi kumikilos
ayon sa gayong paraan. Ang sabi ni Hudson Taylor, He is either Lord of all or He is not Lord at all. Diba? Kung siya ay tunay na Diyos, Panginoon, dapat lahat ay sakop niya. Hindi maaring kapiranggot o kapiraso lamang ng iyong buhay ay ipapaubaya mo sa Kanya. Dahil siya ang Panginoon mo sa iyong buhay, lahat ay sakop ng Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Sa kanilang pagsunod sa Panginoon bilang mga alagad. Bilang mananampalataya, si Jesus ay dapat magkaroon ng ganap na kontrol sa iyong buhay. Ito man sa relasyon, sa iyong pananalapi, sa iyong karera, sa iyong mga pag-aari, maging sa iyong oras at katawan, lahat-lahat ay sa Panginoon. Pagtitiwala at pagpapasakop sa Kanyang kalooban ang ninanais niya. Ang ating mga hindi mapagbigay o bukas palad na puso ay nararapat sa sumpa ng Diyos upang biguin ang ating gawain. Sa halip, anong ginawa ng Diyos? Tiniis niya ang isang buhay ng kahirapan at ang ganap na kawalan sa krus para sa atin. Di ba ganito ang sabi ni Pablo sa 2 Korinto 8, talatang 9? Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Sa pagpapakababa ni Kristo sa pagiging tao, inalay niya ang kanyang buhay sa krus upang maaari kang maging anak ng Diyos sa iyong paglapit sa Kanya ng pagsisisi at pagtitiwala sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Anong ipagkakait mo sa Diyos na hindi mo mapagtiwalaan ang Diyos na nagbuwis ng kanyang buhay? Ayon sa isang theologian at pastor, may isang tao na pangalan ay si Sam Houston. Sa taong 1793-1863, siya ay naging presidente ng Republic of Texas noong unang panahon. Siya ay isang general at statesman. At si Sam Houston, sa kahulihang bahagi ng kanyang buhay, ay naging isang mananampalataya at nabinyagan. Ngunit pagkatapos nito, nais niyang bigyan ng kalahating sahod ang ministro dahil sa kanyang paniniwala o sa kanyang pananampalataya. At nagulat ang marami. At nagtanong sila, bakit mo kailangan gawin yon? Ang sabi niyang simpleng diretsahan, dahil nang ako ay nabautismo, kasama na nabautismuhan ang aking bulsa. Ang lahat-lahat ng iyo ay dapat lang nating ipagpasakop sa Panginoon. Dahil siya ang mas marunong kaysa sa atin. Wala tayong kakayanan. Maliban na lang sa biyaya ng Diyos na patuloy na umaalalay, gumagabay sa atin upang makasamba tayo at makapaglingkod ayon sa kanyang ninanais para sa kanyang kaluwalhatian. Awitin natin bilang tugon ang huling himno, ialay sa Panginoon. Sinabi riyan sa 2 stanza, ialay sa Panginoon buong puso mo't buhay. Paglingkuran mong lubusan, lahat-lahat ibigay. Diyos sa kanyang kabutihan, bugtong anak inalay. Paglingkuran siyang lubusan, pasalamat ibigay. Nawa ito ang diwa na meron tayo.
sa ating patuloy na pagsamba at paglilingkod sa ating Diyos. Awitin natin, ialay sa Panginoon. Magwakas po tayo sa panalangin. O aming dakilang Diyos, nararapat, na tapat at tuwirang pagsamba. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat dahil sa inyong salita. Itong salita nyo na nagpapaalala, marahil ito'y sumusumbat sa amin sa panahon na kami ay hindi lumalapit sa inyo ayon sa tamang diwa, tamang saloobin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ibigay ang pinakamainam at pinakamahusay sa inyo. At ang pagbibigay rin namin ng aming lahat sa inyo. Dahil kayo ang Diyos na matapat. Kayo ang Diyos na hindi nagkukulang. Kayo ang Diyos na soberano at buhay. Kayo ang nagbigay sa amin ng buhay, kaligtasan at pagtutusto sa araw-araw. Nawa, tulungan niyo kami magsuri ng may buong katotohanan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang aming pagsamba ay hindi isang patay at isang nakagawian lamang tulad ng kaisipan at gawi ng iba. Kaya't muli humihingi kami ng kapatawaran. Ngunit kailangan namin ang inyong biyaya dahil sa aming mga sarili, ang aming mga puso't isipan ay mga makukupad, mahihina, mga marurupok. Tulungan niyo kami na ilaan sa aming pagsamba ang nararapat sa isang Diyos na naging mabuti sa mga hindi karapat-dapat. Magligtas po kayo ng mga makasalanan sa aming kalagitnaan. Pagtibayin niyo po ang inyong iglesia. Bigyan niyo kami ng pusong handang tumalima, tumunod sa inyong mga salita. Dahil hangad namin na kayo siyang mabigyan ng kaluwalhatian sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa mga paalala at mga katotohanan ito. Ito ay aming dalangin at tiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.